Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat para lamang kay Allah, ang tagapaglikha, ang may-ari ng sansinukob na walang katambal. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa mga hindi Muslim, nais ko pong i-share sa inyo ang tungkol po sa kamatayan sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, nabalitaan ko na si Dave, yung nagbalik Islam dati at dati siyang pari, tapos kalaunay nagbalik Islam siya, din bumalik na naman sa pagiging Christian dahil hindi niya naunawaan ang tauhid. Sa totoo lang po talaga, ang nagbalik Islam tapos hindi niya manawaan ang tauhid, talagang napakahirap sa kanya na manatili sa pananampalatayang ito. At kung hindi ka mag-aaral, isa kang Muslim, balik Islam tapos hindi ka mag-aaral, maliban na mali ang iyong pamamaraan sa pagsasala, pamumuhay bilang Muslim, lalong maling-mali ang iyong pang-uunawa. Okay, so ngayon, kadalasan makikita natin sa pag may namatay, lalagyan ka kanila ng RIP or Rest in Peace. Pero dito sa pananampalatayang Islam, pag ang isang namatay na hindi mananampalataya, yung ibig sabihin hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at strictly namumuhay bilang isang muwahid, yung tauhid, yung nasa katayuan bilang muwahid, ay hindi po magkakaroon ng Rest in Peace. Kahit pa isang Muslim, kung maraming nalabag sa pananampalatayang Islam. At yan ay malalaman natin pag tayo ay nag-aaral po sa pananampalatayang ito. Kaya huwag nating akalain na tayo ay nag-Muslim na at exempted na tayo lahat sa hantungan natin doon sa barzakh ay talagang makakaranas tayo ng parusa. At ito, ibahagi ko sa inyo ang patungkol sa kamatayan sa Islam. Sa Islam, ang kamatayan ay isang tiyak na bahagi ng buhay at isang daan patungo sa kabilang buhay. Ito ay hindi ang katapusan kundi isang yugto ng paglipat mula sa makamundong buhay patungo sa buhay sa barzakh, ang pansamantalang tirahan bago ang araw ng paghukom. Ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa kamatayan? Una, ang kamatayan ay itinakda ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan. At tunay na babayaran lamang kayo ng inyong gantimpala sa araw ng paghukom. Yan po ang pinakamalapit na salin sa pinakamalapit na tulugan sa wikang Arabic. Walang sino man ang maaaring umiwas sa kamatayan, anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. Pangalawa, ang oras ng kamatayan ay itinakda at hindi maaaring baguhin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, at walang sinumang makapaghihintay sa kamatayan kapag ito ay dumating, at walang sinumang makapaghadlang dito. Hindi maaring pabilisin o pabagalin ang oras ng kamatayan ng sinuman. Ito po ay nakatakda bago pa man tayo isisilang sa mundong ibabaw. Pangatlo, ang pagsubok ng kamatayan. Kapag ang tao ay malapit ng mamatay, darating ang mga anghel upang kunin ang kanyang kaluluwa. Para sa mga naniniwala at mabubuting tao, ang kanilang kaluluwa ay kukunin ng mahinahon at may kasayahan. Para naman sa mga masasama at hindi mananampalataya, ang kanilang kaluluwa ay kukunin ng paghihirap at pagdurusa. Pang-apat, ang buhay sa libingan, yung barzakh, yung tirahan ng mga kaluluwa habang hinihintay ang araw ng paghukom. Sa muling pagkabuhay, ang buhay sa libingan ay isang yugto kung saan ang kaluluwa ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom. Ang mabuting kaluluwa ay magkaroon ng kapayapaan, samantalang ang masamang kaluluwa ay daranas ng parusa sa libingan. At habang nandoon sa libingan ang tao, pag alis ng kanyang mga naghatid sa kanya, may tatlong katanungan. Ito yung pinaka-basic sa pananampalatayang Islam. Tatanungin ang isang tao ayon sa kanyang pinag-aralan.
Una, tatanungin siya kung sino ang kanyang Panginoon. Pangalawa, tatanungin siya ano ang kanyang religion. At pangatlo, tatanungin siya kung sino ang kanyang propeta. So, ibig sabihin doon, yung tatanungin ka kung sino ang iyong Panginoon, yung talagang Diyos na nagtuturo ng matatawag nating revelation sa kanyang propeta, na yung revelation na yun yung magiging way of life, yung magiging way of life ng tao. Then, ang tao na sumusunod nito ay directly sumusunod sa turo ng aral ng kanyang propeta. Kaya maunawaan po ninyo ito kung talagang mag-aaral kayo sa pananampalatayang Islam. Panglima, yung panghuli, ang araw ng paghukom. Sa muling pagkabuhay, ang lahat ng tao ay haharap kay Allah para sa kanilang pagsusulit. Ang mabuti ay mapunta sa paraiso at ang masasama ay itatapon sa impyerno. Ano ang pinakamasama, kapatid? Mga non-Muslim or kahit nasa mga Muslim, ang pinakamasama na gawain ay ang pagtambal kay Allah. Na mayroon kang ibang Diyos na kinikilala maliban kay Allah. Kagaya ko dati, ang dami kong Diyos. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, may Diyos pa na representative sa daigdig, mayroon pang Four Corners, mayroon pang New World Spiritual Division. Puro po yan mga Diyos na sinasamba, hinihingian ng tulong, at sa Islam ay bawal po yan. Napakalaking kasalanan. Kaya po mga kapatid, aral-aral tayo pag may time. Wala pong bata, walang matanda sa pag-aaral. Ang iba kasi, pag matanda na, hindi na upo sa pag-aaral, kontento na sa kanyang nalalaman sa Islam. Ayaw na niyang mag-dig up o mag-dig in para lalong maunawaan niya ang pananampalatayang ito. So, ano ang dapat gagawin sa isang Muslim? Para sa isang Muslim, ito yung payo mula sa inyong Kuya John. Laging maghanda sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah at pagsunod sa kanyang mga utos. Magsisi sa mga kasalanan bago mahuli ang lahat. Gagawa ng mabuting gawa na magiging dahilan ng gantimpala sa kabilang buhay. Alalahanin ang kamatayan upang maging mas maingat sa ating pamumuhay. Sa Islam, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, kundi paghandaan. Ito ay isang paalala na ang tunay na buhay ay nasa kabilang buhay. Kaya dapat tayong mamuhay ng matuwid upang makamit ang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya natili tayo palagi sa buhay bilang isang Muslim, dahil sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah, yung tunay na pagkatakot, at magsisikap o sisikapin na mamatay bilang isang Muslim, or huwag mangyari na tayo ay mamatay na hindi Muslim. Yun lang po mga kapatid. So inshallah, sana ay magkaroon kayo ng kunting pagkaunawa sa Islam sa pamamagitan ng channel na ito. Subhanakala wa bihamdik, subhanakala wa bihamdika, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.